So mga sangkay, ang laking impact po ng ginawa o nangyari po kay Rene, no? Dalawang mga kilalang manlalaro sa Pilipinas na nasayang po ang kanilang buhay, ang kanilang sakripisyo, ang kanilang mga plano, mga sangkay, dahil nga po sa kapabayaan ng mga coaching staff nitong Ateneo, or let's say Ateneo, mga sangkay. Kasi alam niyo, lumalabas sa report nga, matagal na palang ginagawa nila ito. Mismong mga officials nila ang umamin na parang nagiging tradition na po nila doon sa Aurora. As we all know, mga sangkay, anong meron sa Aurora? Malalakas po yung alon. Delikado po yung mga resort po doon, yung mga baybayin ng karagatan. So, sabi pa nga po nila, bakit po doon ginawa, mga sangkay? Marami po ang nagtatanong, no? At tingnan po natin, mga sangkay, kasi may mga nag-walk out daw po ng mga estudyante doon po sa Ateneo, no? At ang kanilang sinisigaw, no? Ang kanilang sinisigaw, hustisya para kay Rene at kay Divine Adely, na kanilang mga kapwa estudyante ng Ateneo. Pag-usapan natin 'to, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po diyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na 'to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Alright, so nag-walk out yung mga taga-Ateneo. So, ano ang nangyari, mga sangkay? No? Ito po ang balita. Ayan. Grabe itong ginawa nila. Ateneo students na walk out protest hustisya para kay Rene at Divine. So, ang sinisigaw nila dito, mga sangkay, walk out na, no? Hustisya para kay Rene at kay Divine. Yun po yung kanilang sinisigaw, kasi magandang ginawa nila, kasi baka mamaya magkalimutan na lang, di ba? Dami, no? Nananawagan ng pananagutan mula sa ating pamantasan. Magpupunod tayo bilang isang komunidad para ipakita Yun. Daming estudyante, oh. may paiman ng ating komunidad ay patuloy tayo nananawagan Patuloy daw pong nananawagan na ano? para sa katarungan, nananawagan para sa katotohanan, pananagutan, karupan tayo sa atin. Hustisya para kay Rene at Divine! Grabe, ang dami, oh. Tingnan niyo, mga sangkay, yung dami ng mga taga-Ateneo na naglabasan dito, pambihira. Talagang kitang-kita po natin yung pagmamahal ng mga estudyante ng Ateneo sa kanilang ka-schoolmate. Siyempre, dumayo pa, galing po ito sa ano, galing pa po ito sa Davao, di ba? Hustisya para kay Rene at Divine! Hustisya! Atenista, walk out ka! So, ito po yung ilan lang sa mga video na kumakalat ngayon, mga sangkay, kung saan ang mga taga-Ateneo de Manila University ng mga students ay nag-walk out, no, bilang kanilang pagsigaw, no, sa namumuno sa Ateneo. Kasi alam nyo, ito ngayong nalulungkot ako, mga sangkay, kahit po yung pag-asikaso kay Divine, alam nyo, pag-asikaso ng Ateneo, nalulungkot ako kasi hindi man lang nila pinadalhan ng pera yung mga kamag-anak ni Divine doon po sa Nigeria, na makapunta po dito. Nang sa ganun, sa gitna po ng funeral, dito sa ating bansa, at least kapiling po nila yung anak nila at that time, no? Wala po talagang, alam niyo, kung si Rene nga, mga sangkay, hindi nag-call out yung buong bansa, no, laban sa Ateneo, baka din po pinabayaan lang, no? Baka pinabayaan lang, mga sangkay. So yun po yung nakakalungkot na parte ng buhay ng dalawang manlalaro ng Ateneo. Ngayon, mga sangkay, ito yung balita. Ayon po dito,
mga pahayag, no? Mga pahayag daw po ng mga coaching staff at mga players ng Ateneo hindi daw po nagtutugma. May pagkakabuhol-buhol. Kaya ngayon, nakikita na po ng CIDG, kahit ang NBI mga sangkay at ang DILG, nakikita na po nila yung butas ng problemang to. Na talaga nga namang may pananagutan po dito yung coaching staff at maging siguro yung Ateneo kasi guys, tandaan nyo, sila mismong nagsabi na nagiging tradition na po nila ito eh. Parang matagal na po nilang ginagawa. So kung matagal na po itong ginagawa, bakit sila pumapayag na gano'n? Eh basketball 'yan. Bakit doon po sa dalampasigan ng resort or beach resort na may malalakas na alon? Matagal at saka bukod do'n, marami na palang beses, 'no, na may muntikan. Isipin niyo, may muntikan na pong ma-deads doon na kasamahan po nila sa basketball. Yung mga dating player, mga nauna pa. Yung isa nga may nasa, I think rain or shine po ata yun, mga sangkay. Nagsalita po siya na siya yung isa sa muntikan na pong lumubog at that time sa talagang training na hindi po makatarungan. So matagal na pong nangyayari. Hindi ko lang din alam bakit naisip po ito ni Coach Tab na ganyang klaseng training yung gawin. Eh, akala mo naman laging nagcha-champion, yearly, na masasabi natin, kaya pala ganyan yung Ateneo kasi hindi din pala nakapagtataka kung bakit gano'n ang kanilang training kasi ano din pala, delikado pala yung kanilang training kaya nagcha-champion sila. 'Di ba, mga sangkay? Eh, hindi naman po sila nagcha-champion yearly, 'di ba? So, pambihira at ngayon, ayan ang mga sangkay. Ayon sa report, may inconsistencies o hindi umano pagkakatugma sa mga pahayag ng ilang Ateneo basketball players at kanilang mga coach kaugnay ng insidenteng iniimbestigahan sa Aurora ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Kita niyo yan, mga sangkay? Iba ang accounts ng player. Ito po iba ang accounts ng players, iba ang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points. Yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa Pampang. Kinukuha lang namin yung full details, sabi ni Rimulya. At mukhang this week, mga sangkay, magsasubmit na po sila ng report sa DOJ at malalaman na kung sino yung mga makakasuhan, sino mga may pananagutan dito. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.